the bill for that, I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga asal and disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. I would like to add, alam mo, kaya nung, I think it was in the 14th Congress where I filed a bill sapagkat ako ang chairman ng Committee on Public Information na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress. Until such time na pinigilan ako ng mag-sponsor muli. No? Hindi po na-approve yan. Oh, sinabi ko nga eh, kung sa basketball, yung the last 2 minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita talaga, nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law eh. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Okay, thank you po. Salamat, Mela. We will now call on Kat Porbes of Radio Pilipinas for her questions. Sir, magandang tanghali po. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GELC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan. Kung yan po ay project ng national government. O kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU. Kinakailangan, imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya, I'm all for that, na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko, just to find out, no? Kung talagang, kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan dyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, dyan nagpupunta ang San Juan River, dyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila eh. Ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi niyan. Yan ay sinasabi ko na nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo silang lahat yan, lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, imbestigahan niya. Thank you po. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao
wherein 265 areas. Based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis, no? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control, no? Usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima, usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong flood control system sa atin pong mga lugar. So, very important din po, definitely, na makita rin ho natin yung pong impact, no, ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So, I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao Region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to. Or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigasyon po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kumusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time. Pero hindi ho time limited yung pong investigation. So, like what we had been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao Region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is his third term Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful. Thank you, Kat. Next is Rose Cas from UNTV. Hello po. Good noon po, Kongs. Kanina po nabanggit niyo po na favor po kayo sa pag-conduct ng lifestyle check at i-extend kahit po sa mga lawmakers. Pero how can this be realized amidst the reports and allegations na may mga kongresistang involved sa anomalous projects? Well, kung meron man, kaya ako, hindi lang, sinabi ko na nung
that the investigation should be of a whole government approach, for example. As we investigate it sa Quintacom or sa Tricom, let the executive also investigate. Let the judiciary investigate. At ako rin, sinabi ko na rin na magkaroon tayo ng independent commission to really investigate, sapagkat ayaw naman natin na sabihin ng taong bayan, o pag inimbestigahan namin yan, pag mayroong involved na congressman dyan, o ano bang gagawin namin? Para maalis yung bias, well, let's have an independent commission on that. Di ba? I mean, tama na yung tinatawag nating cover-up o takipan. Yan, binanggit din yan ni Senator Lacson, no? Pagka minsan, hindi ko alam ba't nasisisi ang House of Representatives. Samantalang doon sa Senado, meron din eh. Kaya sinabi din niya ni Senator Lacson na meron din mga senador na involved dyan. So therefore, magkaroon tayo ng whole government approach in investigating this anomaly. Sapagkat the people should know. They have the right to know whatever happened to this project. Ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights, this is also a human rights violation sapagkat apektado dito ang buhay ng taong bayan. Meron po nga centrality yung public sa lifestyle checks, no? So, ibig sabihin, nakita naman ho natin yan eh. Over the course, for example, of this flood control controversy, no? Lahat po ng mga DPWH officials, lahat po ng, I think even yung pong mga pamilya ng mga kontratista, hindi ba, talagang sinubject po into to a lifestyle check ng publiko, no? So, ibig sabihin, lahat po ng mga resibo ng mga DPWH officials at kontratista sa social media, talagang nalalahad po ngayon. So, I think in the same manner, pwede hong gawin yan ng mga kababayan ho natin sa mga kongresista at senador. Kasi ang totoo na, like what we had stated earlier, I think the requirement for government officials and employees is for us to lead modest lives. No? Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang bilyonaryo can actually lead modest lives as compared, for example, sa mga ordinary mamamayan? I think they still can. Kasi ang distinction naman po of leading modest lives, yung hindi ho natin dapat ipinapamuka yung pong kayamanan o yung wealth, no, sa atin pong mga kababayan. No? So, I think pagka ho na lifestyle check yung mga congressman tsaka senador, I think they will be forced also to take a step back at talaga hong tumalima doon po sa panawagan po ng, I think it's a law sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga opisyal at empleyado na dapat hong simpleng pamumuhay kung tayo po ay nagsiservisyo sa atin pong mga kababayan. Sa tingin niyo po ba kailangan na pong magsagawa ng lifestyle check yung ombudsman dun po sa mga implicated lawmakers? Lalo na po nabanggit niyo po na mismo sa social media, na-flex yung pong mga kayamanan ng mga certain lawmakers. Malaya naman po yung ombudsman na gawin po nila yung trabaho nila. No? So kung tingin po nila, this can be a subject of a lifestyle check or a further investigation relating to unexplained wealth, sila po yung bahala. Malaya naman po silang gawin po ito. Alright. Kanina po kinonfirm po ni Congressman Leviste na ang big fish po dun po sa bribery attempt sa kanya ng isang DPWH district engineer ay yung pinalitan niya po sa pwesto, si former Congressman Buhain. At ganito na raw po yung kalakaran sa kanila pong distrito na for 3 decades, pinipili po ng kongresista kung sino po yung mga kontratista sa mga proyekto. What does it say? Systemic po ba yung ganitong kalakaran? Well, una ho sa lahat, like we already mentioned, I think this can be a subject of a future Infracom hearing. No? Kasi una, involved po yung district engineer dito. Pangalawa, meron pong actual corruption allegations. Pangatlo, meron pong actual bribery attempt na nagawa. No? So, we'd like to get more information from Congressman Leviste and syempre from the district engineer involved. And most definitely, we can invite former Congressman Eric Buhain to shed light. Kasi syempre, mahirap naman ho na si Congressman Leviste lang po yung nagsasalita dito at hindi po mapagbigyan
ng pagkakataon si former Congressman Buhain na idepensa naman din po ang kanyang